You know what, guys? What I have read in the scripture this morning in the Bible is a power of this verse about betrayal. It says here in Matthew 24, verse 10, "And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another." And in Luke 21, verse 16 says, "And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends, and some of you shall be caused to be put to death." So that's very clearly in the scripture na kahit saan ka man nakalagay, saan ka mang spot, whether you're on the friends, the family, or an organization, association, as long as you are one of the member, there is always a betrayal there. Na hindi lahat na nandiyan sa loob ng circle of friends, circle of family, and organizations, members, ay walang magta-traidor. Yon. So, nandun talaga ang traidor. Ang masaklap doon sa atin kung bakit ito na ano sa akin, na tumampad sa akin ang verse na ito, it is because the issues between those saints and especially Joel Villanueva. I don't wanna address him as what, because he is impostor na gumawa ng ganon. Can you just imagine his father, and of course he also, nandyan siya sa posisyon na yan. It is because those Christians also helping, praying na mailagay siya dyan, because they are trusting and also expecting na makakagawa. Kasi kahit nga yung late principal dati sa school na pinagtrabahuan ko, lagi niya sinasabi how I wish that we can have a Christian lawyer, something like that. So, ito yung nangyayari. Dahil doon sa betrayal, okay? Anyway, no one can condemn. No one can judge, only God, diba? Hindi natin alam kung ano talaga ang pinakailalim. Pero, syempre, bilang ikaw ay isang alagad ng Diyos, bilang ikaw ay isang servant of God, you should be neutral. Yan nga sinasabi sa Bible na hindi tayo pwede mag-serve ng dalawang master. We could never serve two master. Pero pinili nila yon, ginawa nila yon, ginusto nila. Kaso, ang nangyayari, ba't ganon? Diba? So, nakakalungkot lang on the whole Christian organization, may ganitong nangyari, kaya tumiwalag yung iba. May mga ganon, no? Kahit sa social media, kahit naman ako siguro, I really feel, kung siya yung pastor ko, or ano, no, I feel confused, I feel disappointed, and I feel being betrayed. Diba? Kasi, kung isa kang servant of God, you know exactly kung bakit ka pumasok as a servant of God. Diba? Alam mo dapat kung ano yung rules mo dyan. Alam mo dapat kung ano yung pinangako mo kay Lord. Alam mo dapat yun. Kahit ano ka pa, basta ay tinatawag mo yung sarili mo as a servant of God. You know exactly kung ano yung nais mo dyan. But, ang nakakaalam ng lahat ay si God naman talaga. But those people around, the members around, they are expecting something, ano talaga, na katanggap-tanggap talaga kay Lord. So, nakaka-disappoint kasi mayroon naman siyang choice eh. Palagay na natin, nakagawa siya ng kasalanan. Okay, palagay ha, example, kung nakagawa siya ng kasalanan, alam niya sa sarili niya na ginawa niya yon. He has to admit that in front of God. Or, kung hindi man siya nakagawa ng kasalanan, kagaya sa inaakusa sa kanya, he has to face also and have fully faith to God.
Kasi alam niya yan sa sarili niya, lalo na pag ikaw ay servant of God, ikaw ay nagpipreach in the pulpito, alam mo dapat na pag mayroon kang fully trust or faith kay Lord, He will save you from that. Pero ang nangyayari kasi sa kanya, why he made a decision na pupunta siya dun sa kabila, na ganun, dapat naging neutral ka na lang. Dapat, pwede ka naman umalis dyan eh. Ay, nako, mahirap no? Mahirap. Kaso lang kasi, sa ngalan ng pera na sinasabi. Mahirap talaga magdesisyon sa ngalan ng pera. Yon. Paiiralin mo talaga yan. Alam mo yun, nangingibabaw sa'yo ang pagkamukhang pera mo talaga pag wala kang totally faith kay Lord. Nangingibabaw sa'yo yan. Yun, alam mo yun niya. Ang ginawa ni Judas, okay? Ang ginawa ni Judas sa kay God na tinraidor niya si Jesus Christ sa pamagitan ng paghalik. Yeah. So, that is very, very impressive na way ni Judas, no, na imagine humahalik pala siya doon kay Jesus Christ, pero yun pala ay traidor na siya. O, diba? So, how much more? Ano pa ba yung mga tao na gumagawa ng kabutihan na sa likod niyan pala ay mayroong tinatagong kasamaan? Hindi ko naman sinasabi dito na tama ako. O, hindi ko naman sinasabi dito na hindi ako makasalanan. Lahat tayo, guys, makasalanan. I admit, I'm a sinner too. Pero, huwag naman ganun, no? Hingi talaga natin yan ng tawad kay Lord at sikapin talaga natin na huwag naman yung gano'n na ipagkalulong mo na ang sambayan ng Pilipino. Ipagkalulong mo na yung maraming tao, karamihan yung tinatawag mo, tinutukoy mo na brother and sister in Christ. Ipinagkalulong mo. Yun yung hindi ko masisi. There's no one to blame sa mga member of the Christian na nagkaroon ng disappointment or something, they feel so sad sa ginawa niya. Hopefully na masolve ang lahat na to, kasi sa dami-dami problema na natin, Diyos ko po, hindi lang kami problema sa pamamahay namin, hindi lang kami problema financially sa pang-araw-araw namin, para sa pamilya namin, para sa mga anak namin. Also, the problem is kayo na nandiyan na kaya nyo ipagkalulong ang inyong kasamahan. Yan, grabe talaga. So, wait for the consequences from God na ibibigay sa mga taong na-traitor. Diba?